Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria, ating pong binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging mabuting mananampalataya ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ang manggagawa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong sa Kristo. At ayon po dito sa mga taga-Epeso Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig ay maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo Kabanata 3, talatang 12 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, ingatan ninyo na huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang sino man sa inyo ay hindi madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung tayo ay magiging matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nung maghimagsik kayo sa Diyos. Papatuloy po natin sa mga taga-Epeso pa rin, Kabanata 6, talatang 7 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang Panginoon kayo, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga at tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantiin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninyo man, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag ninyo silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo ay parehong alipin ng iisang Panginoon nang nasa langit at walang itinatangi. Pagpatuloy po natin sa 2 Corinto Kabanata 6, talatang 4. Ito po ang mensahe. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na kayo'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng matinding kahirapan, kapigatian at mga kagigpitan. Pagpatuloy po natin kay 1 Timoteo Kabanata 6, talatang 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na sa masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila ay makapag-iimpok para sa hinaharap at makakamit ang tunay na buhay. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, gayon din ang ating banal na Panginoon Yesu Kristo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at gayon din sa ating banal na Panginoon sa Kristo. At ngayon naman ay paliliwanag ko sa inyo itong mensaheng ito mula sa tema na maging mabuting mananampalataya ng Diyos mula Panginoon sa Kristo ang mga manggagawa. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa lahat at mula doon sa mga manggagawa na palaging maging gabay natin ang mabuting balita ang Panginoon sa Kristo at tayo manampalataya sa Panginoon Diyos sa ating pamumuhay na ito. At ang Panginoon sa Kristo ay laging ay inyong isa puso o inyong palagi siyang manampalataya kayo sa Kanya at upang inyong maisabuhay ang Kanyang kalooban, malaman ninyo at patuloy ninyong matuklasan ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, ang nais niya sa pamumuhay natin dito. Yan.
At nais ng ating banal na Panginoon Diyos, yung mga manggagawa, anuman ang inyong katatayuan, lalo sa panahon natin ngayon, sa iba't ibang parte na tayo man ay tayo lahat ay gumagawa, tayo man ay parang direktang sa ngayon kasi ang may mga namumuhay pa rin ng mga parang alipin, dito sa ating bansa tinatawag tayo semi-feudal, para din alipin dahil nga doon sa kondisyon sa paggawa, at yun ang nangyayari sa iba't ibang bansa dahil doon sa sinasabing hindi mahusay na pamamahala sa kapitalismo. So ngayon ay nais ng ating banal na Panginoon dyan sa mga manggagawa, ikaw man ay nasa anong kondisyon, ay huwag kang magkamali. So mamuhay ka, manampalataya ka sa Panginoon Diyos at mamuhay ka ng matuwid. Mamuhay ka ayon sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos mula doon sa mabuting balita. So yan yung nais ng ating banal na Panginoon. Magkaisa yung mga manggagawa at magpaalalahanan kayo sa inyong pananampalataya sa Panginoon Diyos o sa paggawa ng mabuti. Yan, sa pagsunod sa pamahalaan, paggawa ng mabuti. At maging kalakasan ng Panginoon. So maging matatag kayo, maging malakas kayo sa inyong kondisyon. Kayo man ay nasa anong antas ng anumang sitwasyon sa paggawa o bilang manggagawa. Yan. So kayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos, maging buklod at magpaalalahan kayo upang hindi kayo matukso sa paggawa ng hindi mabuti dahil nga doon sa kondisyon ng kalagayan ng pagiging isang manggagawa. Mabigat ang kondisyon ng pagiging isang manggagawa. Kaya mayahambing natin ito doon sa ginawa ng Apostol San Pablo. Ang mga manggagawa ng ating banal na Panginoon Diyos ay ganun din, nakararanas din sila ng ibayong hirap, kapigatian, kagipitan, kahirapan sa kanilang paglilingkod, pero ito'y kanilang tinitiis para sa Panginoon Diyos. So hindi man kayo yung nandoon sa kalagayan na yung bilang lingkod ng Diyos, tayo ay nanampalataya sa Diyos na ang nararanasan naman natin ay doon sa ating pang-araw-araw na bumuhay. Doon sa pang-araw-araw natin bumuhay na yan ay gayahin natin ang Panginoon sa Kristo at yung ginawa ng mga apostol sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, na tayo ay hindi nagkakamali at doon sa ating kondisyon bilang mga manggagawa, at tayo ay huwag magkasala, mamuhay tayo na matuwid, mabuti, ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Gayahin natin yung mga apostol na naglingkod sa Panginoon Diyos, kaya nilang tiisin ng lahat sa kanilang pamumuhay at hindi nagkakamali. So ganoon din tayo, kahit tayo ay lagi sa kondisyon ng paggawa, huwag nating isipin na kahit naman anuman yung ating kalalagayan na tayo ay nandoon, tayo ay makiisa sa Panginoon Kristo doon sa ginawa niyang patuloy na ipalaganap natin ang mabuting balita upang tayo ay lumaya doon sa kasakiman ng mundo, lumaya tayo doon sa evilness ng mundo na nagbubunsod sa atin doon sa iba't ibang kalagayan sa pamumuhay na ito, lalong-lalo sa manggagawa na mayroong nasa pagiging alipin pa rin para mabuhay. Sa ating panahon ngayon, yung semi-feudal na sinasabi, na ikaw ay hindi patas yung sinasahod mo, yun ang pagiging semi-feudal. Para ka pa rin alipin. Bagkos ka nga lamang ay hindi nakatanikala doon sa bahay, o ikaw ay ganun ka naglilingkod kagaya ng unang panahon, para panahon ni mga Israelita na sila ay nasa poder noong mga Egyptian noon. So ganun sila kaalipin na ginagawa silang manggagawa ng kanilang mga proyekto. So tayo ngayon ay nasa panahon naman na binibigyan tayo ng upa, sahod, pero hindi sapat. So kaya nagiging semi-feudal. Yun yung assess sa ating lipunan, halimbawa sa Pilipinas. Sa ibang bansa ganun din. So ngayon ay mabuklo tayo diyan sa ating kondisyon na yan. Kung tayo magkamali, manampalataya tayo sa Diyos, ating patuloy na ipalaganap ang mabuting balita upang tayo lumaya doon sa gahaman ng mundo o yung hindi pagkakapatas ng mundo sa pagbabahagi ng yaman na ibinibigay ng Panginoon Diyos sa atin. Iba-iba man yung kaloob sa ating kakayanan, pero dapat tayo ay may tatamasahin na patas para sa lahat. So yun ay hindi nangyayari sapagkat nagkakaroon nga ng inequality. So tayo ay patuloy na magpalaganap upang sa lahat, ang lahat ay sumunod dito. So marami na ang pangyayari mula nung panahon hanggang ngayon na sa pananaig ng mabuting balita ng Panginoon Kristo ay nagiging mahusay na ang pamumuhay kahit
ng mga tao sa ngayon kaysa ikukumpara mo noon. Wala dyan sa antas ng paggawa na yan. Noon masyadong alipin ng tao. But ngayon, hindi pa rin iiwasan may mga ganoong mga bansa. Pero sa Pilipinas, medyo hindi na tayo ganyan. So, sabi ng Panginoon Diyos, kung paano mo, isa sa mga, yan nga, yung pagpapalaganap ng mabuting balita, tayo ay i-share natin o ay pangaral natin sa mga mayayaman doon sa mga nasa mataas na antas ng lipunan ngayon na sila ay tumulong doon sa pagkakapatas ng ating kaloob o equality sa ating bansa. Yang kagaya ng pagbibigay ng karapatang bantao. So, sumulong sila sa pagbibigay ng karapatang bantao, hindi lamang doon sa mga simpleng feeding program, simpleng mga pag-abot ng tulong kung mayroong mga pangangailangan, kundi tumulong sila doon sa mismong kagaya ng karapatan. Halimbawa sa paggawa, ay tulungan nila kung paano makapamumuhay ng maayos yung mga tao at kung paano mapag-iibayo ng pamahalaan at ng mga ibang nasa mataas na antas yung pagkakaroon ng trabaho ng lahat, halimbawa at patas sa larangan ng trabaho. So ganyan ang patuloy na pagpapalaya sa aral ng Panginoon Kristo para tayo ay mamuhay ng patas lahat. So ngayon ay ganun natin i-share yan doon sa mga matataas na nasa mataas na antas ng ating lipunan yan. Sila ay makatulong doon sa karapatan ng lahat yan. Sapagkat yan din naman ang nais ng ating mananapan ng Diyos na we have to live according to our rights. Yan ang gusto ng ating mananapan ng pamumuhay na tayo ay hindi nagdarahop sa ating pamumuhay yan. So, ganoon nais ng ating banal na Panginoon na isa sa mga bagay na hakbangin para tayo ay maisabuhay yung mabuting balita. So, yun. Kaya dapat yung mga mayayaman, kung kayo ay nabigyan ng pagkakataon ng Diyos sa inyong kalagayan na yan, ay kung yan ay nakuha nyo sa mabuti, ay binigyan ng Diyos sa inyo yan para kayo ay pumango ng iba at magpalaganap kayo para maibigay ng patas ang lahat. At dito sa ating bansa ay nagkakaroon ng problema nga yung motivation, yung equality sa ating economy dahil nga sa medyo may gumagamit ng pamahalaan ating ipatas yung ating pamumuhay. Mayroong elitista, mayroong nagdarahop. So dapat ay mayroon tayong mahusay na pamamalakad kagaya ng pagbibigay noong accord dun sa karapatan-pantawan dapat ikabuhay. So dapat yun ay naiibigay. So ngayon hindi naiibigay ng devotion sa ating bansa. So isa sa mga makatutulong dyan ay yung mga mismo nanduro na sa posisyon na matataas. So ngayon sila ay mamulat sa ganung bagay. Ngayon yung mga kinuha nila sa inequality, yung kanilang pagyaman. So kayo maliwanagan, kayo ay magbago. So habang may panahon pa, ay magbago kayo at pilitin nyo na magkaroon ng equality sa ating bansa. Mapamuhay lahat ng ayon sa mabuti, ayon sa karapatan. Kagaya na ba, yung issue ngayon, sahod, ay bilhin nyo na ayon sa karapatan o ayon sa standard sa karapatan yung sahod na sinasahod ng manggagawa para wala nakapamumuhay ng maayos. Ganun lamang kasi yun. So yan ay nakapag-sagamungito ng mga ganyang bagay ay nakapag-imbo kayo ng mabubuting gawa at kayo ay nagiging malugod sa Panginoon Diyos kung kayo ay ganoon ang ginagawa nyo sa ipinagkaloob sa inyo. So yun, muli sana ay nakagabay na naman kayo ng mabuting balita mula sa ating pagbabahagi ng Bibleized promotions mula diyan sa mga gawa at doon sa mga may-ari ng mga kumpanya o tinatawag nilang mga Panginoon o yung tinatawag na kumbaga man business owner yan, mga kapitalista sa ngayon. In new term ay kapitalista, mga negosyante. So, yung mga negosyante, yung mga gawa ay sana nagabayan kayo dito sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan.
magkaroon ng mabuting relasyon yung manggagawa at yung negosyante at siyempre lalo-lalo na yung pamahalaan para makapamuhay na maayos ang lahat ng patas. Yan. At parehas na magkaroon ng kaligtasang spiritual at huwag magkasala, pilitin na hindi magkasala. Yan. At kung anong sitwasyon nyo, kung ikaw ay mayaman ngayon, nakuha mo sa mabuti sa sistema natin, so pilitin mo makatulong, makapagawa ng mabuti. Kung yan ay kinuha mo sa inequality, ay pilitin mo na makapagbago para makapumuhay ng maayos ang lahat. So, ano ba, sinisigil mo yung karapatan ng tao ng iba para kalaman yung bibigyan mo mahusay ng sahod, yung mga tipong ganun, benepisyo, yan, at iba't ibang mga bagay. So, kapag ganun ay magbago, pilitin na magkaroon kayo ng buting relasyon, maka-Diyos na pagninegosyo, mga ganun, o pangbubuhay. Yung mga manggagawa naman, kayo ay maging mahusay sa inyong paggawa, huwag kayong gumawa ng hindi mabuti o kapag-akasala dahil sa kalagayan mo na ganung kondisyon. So kayo naghihirap, matuto na kagaya ng mga apostol sa paglilingkod sa Diyos, nagtitiis sila para hindi magkasala. So kayo ay pilitin nyo na hindi magkasala dahil doon sa pagiging manggagawa. Hindi dahilan na manggagawa may mahirap na kondisyon, lalo na hindi maganda ang sahod para gumawa ng masama. Diba? So kayo kaya nga ang mabuting balita ay patuloy na ang mga lingkod ng Diyos ay pakasakit at papakinggan para lumaganap pinais ng banal na Panginoon. At lahat tayo magkaroon ng kaligtasang espiritual at ang bumabala ng Diyos ay bukal na ipagpala sa atin. Sapagkat ang nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay magpailalim sa Kanya. So yun at muli, sana nagabayan na naman kayo ng Bibleized promotion sa pagbabayang ito ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang espiritu naman. At tayo patuloy na umaasa na patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kamay tayo ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi ng mabuting balita, kanyang pagmimilagro, at iba't ibang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Santa Maria, at iba't iba niya mga pagmimilagro sa ating pagbabahagi ito ng mabuting balita. Yan. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual sa paggabay na ito. Yan. At yun sila, syempre, ay ang pagkinig at pagsasagawa ng mabuting balita ang dapat natin gawin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. Ngayon ay sa pagtupad ng mabuting balita ay doon tayo ay mamiling ka man o hindi ay gagabayan tayo ng ating banal na Panginoon. Tayo nga ay even though not yung ibang hindi pa nananampalataya ay ginagabayan din upang sila ay mahimok na magkaroon ng kaligtasan. So, kaya tayo ay kapag tayo ay nananampalataya, tayo ay gagabayan ng ating banal na Panginoon. At tayo rin ay may iba't ibang mga paggabay ng ating banal na Panginoon na ating asahan at pwede natin hilingin na tayo ay protektahan, tayo ay kapalooban ng mga pagpapala, mga ganyan mga bagay. Aside from the other spirituality na kagaya ng sa atin na tayo ay gabayan ng mga klase ng himala ng kaliwanagan, ng kadalasan, etc. etc. So muli doon naman sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa at maliwanagan ng lahat ng mga relihiyon ng Banal na Santa Maria, magkaisa tayo sa ating mga paniniwala upang hindi tayo magkaroon ng mga hidwaan, hindi tayo magkaroon ng mga sigalutan sa iba't iba nating panibagko at mag-unawaan tayo. Unawain natin yung ating bawat mga paniniwala, magkaisa tayo, magpahirap tayo ng kapayapaan, unity, kapayapaan, pagtutulungan, yan, paghikayat at pagpapatibay ng pagkakaisa ng mga bansa, mga lahi. Sa gayon ay may iwasan yung mauwi sa karahasan at mga digmaan mula doon sa hindi pagkakaunawaan ng mga relihiyon. So, iiral ngayon yung kapayapaan na nais ang ating banal na Panginoon Diyos hanggang sa pagdating ng Panginoon sa Kristo bilang ating paniniwalang Kristiyano ay tayo ay darat ang Panginoon sa Kristo ay muling magbabalik at sa ganitong kondisyon na tayo ay nagkakaisa ay ito ay malugod na daratan ng ating Panginoon sa Kristo.
At maliban dyan ay doon sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan, patuloy ko yung maliwanagan yung banal na Santa Maria at patuloy nyo pagkaisahin ang sangkatauhan at bansang Pilipinas sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At doon sa mga kapamalaan mula sa pamalaan ng bansang Pilipinas, kayo ay maliwanagan at maliwanagan kayo ng mabuting balita, maliwanagan kayo ng banal na Santa Maria, Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo, at kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, patas, at tugunin nyo yung karapatang pananaw. Sa gayon ay mapamumuhay yung mga tao at mga pananampalataya sila ng mapayapa at matahimik sa kung ang ating pamalaan ay namamahala ng matuwid. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Yan. At yung lahat ng mga pamalaan, sana inyong irespeto yung karapatan ng mga tao sa kanilang mga pananampalataya. Ano man ang pananampalataya nito. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.